umpisahan na natin sa uno para masubaybayan natin mabuti. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Oh, di ano ito? Di ito gumagawa ng katwiran din. Pero para magpakitang tao lang. Sa ibang paraan, wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. May ganti ba o wala? Oh, naisip mo, no? O eto na ngayon ang kasunod. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang mangagkapuri sa mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Akala ko ba naintindihan mo, Brother Rodel? Sa una, ano sa una? Ano dun sa uno? Ilagay mo parallel mo, kapatid na technician, ano? Kapag ka ikaw, ginagawa mo yung katwiran sa harap ng tao para ipakita mo lang, sabi, sa ibang paraan, wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Tapos, doon sa kasunod, kaya huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, yung magpapakitang tao. Na gumagawa ng katwiran para ipakita. Bakit? Katotohanan na sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Paano, Brother Rodel? May ganti ba? Wala. Meron po. Tinanggap na nga nila eh. Tinanggap na nila sa kanila'y ganti. Opo. Ba't doon? Wala kayong ganti. Opo. Anong ganti? Yon, kapatid na Rodel. Pagka ngayon ikaw, kaya sabi, sa pagpapatuloy, doon sa tres, makikita natin, pag ikaw naglilimos, huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Iyon. Edi may ganti. Meron po. Pagka kayo nagsisidalangin, huwag kayong gaya na mapagpaimbabaw sapagkat iniibig nilang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Edi may ganti rin. Meron po. Diba? Datapot Opo, ikaw, kuya. pag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at kung mailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Yan. Ano ibig sabihin? Iba kasi yung ganti doon sa gumagawa ng katwiran na hindi naman para ipakita lang. Opo. Iba yung ganti at sagot sa panalangin, kapatid na Rodel, ng sumasampalataya kesa doon sa nag-aalinlangan. Opo. Huwag mong iisipin na yung para sa sumasampalataya, tatanggapin mo kung nag-aalinlangan ka. Tama po.
hindi naman ikaw nakakategorya doon sa sumasampalataya. Tatanggap ka ng anumang bagay para sumasampalataya. Hindi. Ang tatanggapin mo, para doon sa nag-aalinlangan. Opo. Kung aasa ka ng ganti, ang ganting tatanggapin mo, kapatid na Rodel, yung ganti para sa mapagpaimbabaw na gumagawa ng katwiran kung ikaw ay mapagpaimbabaw. At kung ikaw naman ay hindi mapagpaimbabaw, sumasampalataya ka sa Diyos, gagantihin ka naman ng Ama para doon sa ganti, doon sa mga hindi mapagpaimbabaw. Amen. Bakit? Sapagkat ang Diyos na pinagtitiwalaan mo ay humahatol ng matuwid. Opo. Tama po. Nasusundan mo, Brad Rodel. Sige. Opo, kuya. Salamat po sa Panginoon. Napakaganda nito. Kasi nung pinagkumpara muna yung dalawang sitas kanina, sabi ko, paano nga ba to? Sabi kay Santiago, huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon, yung nag-aalinlangan, yung humihingi, hindi naman sumasampalataya. Doon naman sa Mateo, yung mapagpaimbabaw, hindi rin sumasampalataya yon. Nananalangin din sa Diyos yon. Hindi sumasampalataya. May sinasabi naman ng Panginoong Jesucristo na sabi niya sa 6:5, pagka kayo nagsisidalangin, huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nilang magsidalangin, nananalangin ito. Pero hindi ito panalangin ng sumasampalataya. Panalangin ito ng mapagpaimbabaw. Iniibig nila ang wika ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y makita ng mga tao. So yun ang intensyon nila ng pananalangin eh. Hindi panalangin ito ng sumasampalataya, panalangin ito ng mapagpaimbabaw. Sabi ng Panginoong Jesucristo, katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Itong mga mapagpaimbabaw, meron palang ganting tatanggapin ito eh. Bakit dun sa Santiago 1:7, yung nag-aalinlangan na nananalangin, ano po, wag niyang isiping tatanggap siya ng anumang bagay sa Panginoon. Yung mapagpaimbabaw, pareho yun, hindi rin sumasampalataya yun eh. Mga kapatid, ano po? Pero nananalangin, sabi ni Kristo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Ba't may ganti? May tatanggapin. Ano po? Pero yung 1:7, huwag mong isiping tatanggap ka ng anumang bagay sa Panginoon. Kaya napakaganda pong na-qualify ito para makita natin anong hindi niya tatanggaping anumang bagay sa Panginoon. Ano naman yung ganting tinanggap na nung nagpapaimbabaw na nananalangin di sumasampalataya. Ang ganda pong maintindihan ito. Una, dito sa Santiago 1:7, ang tinutukoy po dito, yung humihingi sa Panginoon, pero nag-aalinlangan. Kasi ang sinasabi sa 1:6, humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Ang humihingi dapat yung siyang may pananampalataya. Siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Ganon ka dapat humingi. Ang hihingi dapat may pananampalataya. Dahil nakita na natin kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Lalapit ka sa Diyos, mananalangin ka. Ang dapat lumalapit sa Diyos, siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Pero may isang klase naman. Sapagkat yaong nag-aalinlangan, humihingi pero nag-aalinlangan. Humihingi siyang walang pananampalataya. Yaong nag-aalinlangan, katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila, huwag isipin ng taong yaon. Nino? Nung nananalangin yung humihingi na walang pananampalataya, humihingi na nag-aalinlangan. Ano po mga kapatid, huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Anong hindi niya tatanggaping anumang bagay sa Panginoon? Dalawa po kasi ito. Yung isa,
humingi siyang may pananampalataya, walang anumang pag-aalinlangan. Itong isa, humihingi pero nag-aalinlangan, walang pananampalataya, huwag isipin nung nag-aalinlangan na siya tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Anumang bagay na sa Panginoon. Anumang bagay na mula sa Panginoon para doon sa humihingi ng may pananampalataya at walang anumang pag-aalinlangan. Dahil yung humihingi na may pananampalataya at walang pag-aalinlangan, may tatanggapin yon mula sa Panginoon. Mga kapatid, na para sa sumasampalataya. Yung nag-aalinlangan, humihingi sa Diyos, hindi siya tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon na para doon sa sumasampalataya. Merong para doon sa sumasampalataya eh. Wala siyang tatanggaping anumang bagay na sa Panginoon na para doon sa sumasampalataya. Kasi hindi nga siya sumasampalataya eh. Ganon din po yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Kasi sa 6.1, bakit ganon? No? Sabi sa 6.1, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Ito yung pakitang tao. Ito yung paimbabaw. Mag-ingat kayo, sabi ng Panginoong Hesukristo. Sa ibang paraan, wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Dito yung paimbabaw, walang ganti ng inyong Ama na nasa langit. Ano po, mga kapatid? Pero pag tinuloy mo, kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan. Upang sila'y mangagkapuri sa mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Sa 6.1, sabi niya, sa ibang paraan, kung paimbabaw ka, pakitang tao ka lang, wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Pero pagdating sa 6.2, yung paimbabaw, sabi ng Panginoong Hesukristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Di yung mapagpaimbabaw pala, may tatanggapin din palang ganti. Anong tinutukoy ng Panginoong Hesukristo ngayon doon sa 6.1 ng Mateo? Mag-ingat kayo na huwag kayong magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan, wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Anong ganti ang wala ka? Pagka ikaw ay nagpapakitang tao. Kasi pag nagpapakitang tao ka, tatanggap ka ng ganti Ganti sa nagpapakitang tao. Ganti sa nagpapaimbabaw. Anong ganti yung tinutukoy sa 6.1? Ganti na para doon sa hindi nagpapaimbabaw. Ganti para doon sa hindi nagpapakitang tao. Kaya sa 6.3, yung tinuloy po ni Kuya, sabi doon, datapot pagka ikaw ay naglilimos, huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay upang ngayong paglilimos malihim at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. May ganti pala para doon sa mga gumagawa ng katwirang hindi ang nasa ay magpaimbabaw at magpakitang tao. May ganti sa kanila. Ang iyong Ama na nakakakita sa lihim, gagantihin ka. Ganti yon para doon sa hindi nagpapaimbabaw. Pero yung nagpapaimbabaw, may ganti rin doon. Ganti para sa nagpapaimbabaw. Kaya nga sabi sa 6.5, pagka kayo nagsisidalangin, huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw sapagkat iniibig nilang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y mangakita ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Anong ganti? Ganti doon sa mga mapagpaimbabaw. Nananalangin kayo, nagpapaimbabaw ka lang Di ka naman sumasampalataya. Tatanggap ka ng ganti para doon sa lumalapit sa Diyos na nagpapaimbabaw lang, hindi naman sumasampalataya. Kaya sa 6, pagka ikaw nananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo lang yung pinto, manalangin ka sa iyong Amang nasa lihim, at ang iyong Ama, nakakakita sa lihim, gagantihin ka. Ganti naman ito para doon sa mga nananalangin, hindi para magpaimbabaw, nananalangin o humihingi na may pananampalataya at walang anumang pag-aalinlangan. Kaya pareho pong tatanggapin na ganti. Ganti para sa nagpapaimbabaw, ganti naman para doon sa hindi nagpapaimbabaw. Yung humihingi, nananalangin na nag-aalinlangan,
hindi siya tatanggap ng anumang bagay o ganti sa Panginoon, ganti para doon sa nananalangin ng may pananampalataya. Pero may tatanggapin yon, mga kapatid. Ganti doon sa mga nag-aalinlangan. Nananalangin kay nag-aalinlangan ka, alam ng Diyos yon. Nakikita niya po yung puso mo. Kaya, nagliwanag po ito, kuya, ngayon. Awa ng Panginoon ako, natutuwa ako. May ganti. Walang ganti. I-qualify mo. Anong ganti ang wala doon sa mga nagpapaimbabaw? Ganti para doon sa hindi nagpapaimbabaw. Anong ganti ang meron yung nagpapaimbabaw? Ganti para doon sa nagpapaimbabaw kasi ang Diyos ang humahatol ng matuwid. Kung ano yung nararapat sa'yo, yun ang igaganti sa'yo. Yun po, kuya. O kapatid na Rodel, para mas maging madali sa'yo, Opo. di clear naman sa'yo, ang Diyos ang humahatol ng matuwid. Opo. No? Ngayon, babalikan mo yung sa Mateo sa 6:1, ang pinag-uusapan kasi dito, Brad Rodel, paraan ng pagganti. Opo. Sa ibang paraan, wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Anong paraan? Yung paraan ng ganti para sa gumagawa ng katwiran, hindi para makita ng tao. Opo, kuya. Yung mapagpaimbabaw, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Anong ganti? Dun sa paraan ng pagganti doon sa mga mapagpaimbabaw. Kasi may paraan ng pagganti sa mapagpaimbabaw at may paraan ng pagganti, kapatid na Rodel, doon sa mga hindi nagpapaimbabaw at gumagawa talaga ng katwiran. Amen. May tatanggapin siyang sumasampalataya at yung hindi sumasampalataya, may nakaukol naman para sa kanya na nag-aalinlangan. Pero hindi yun ang para sa sumasampalataya. Parang ganito, kapatid na Rodel. Meron kang mga bagay. Eto, sabi mo, segregate natin. O ito pong pansit. Ang pansit, para ito sa mga senior citizen. Ito naman pong spaghetti, para naman po ito doon sa mga below 10 years old. Lumapit ka. Anong age ka? Obvious naman dahil yung below 10, halata mo naman kaagad na below 10. At yung senior, ang laki ng pagkakaiba. Opo, kuya. Diba, no? Huwag mong isipin, Brad Rodel, na ikaw ay tatanggap ng spaghetti. Opo. Dahil hindi naman yun para sa'yo. Opo. Kaya anumang bagay na para sa sumasampalataya, hindi yun para sa nag-aalinlangan. Opo. Kaya wag mong isipin na tatanggap ka ng anumang bagay sa Panginoon para sa sumasampalataya kung nag-aalinlangan ka. Opo. Kung ikaw ay mapagpaimbabaw at nagpapakitang tao ka lang sa paggawa mo ng katwiran, wag mong isipin na tatanggap ka ng ganti sa paraang para doon sa mga hindi mapagpaimbabaw. Amen. Dahil may paraan ng pagganti. Kaya nga,
Sa ibang paraan, wala kayong ganti. Saan ka walang ganti? Sa ibang paraan. Anong paraan? Yung paraan ng pagganti dun sa gumagawa ng katwiran na hindi nagpapakitang tao lang. Opo.